So the PSEI rises above 6,100. After niyang lumagapak below 6,000, eto na tayo na. Ito na tayong rally. Let's see. Or baka trap na naman yan, no? Papasakay na naman ng retails and then sa kanya babagsak. Peso continues to depreciate versus dollar. Ito rin yung isa sa mga bad sentiment. Bad sentiment na ating stock market on recent weeks. Ang tanong, magko-continue kaya to? And IMF, in-downgrade na naman niya ang growth outlook ng Pilipinas. 5.5%. Grabe, nanggaling sa 6.1% outlook. So it goes to show you, sobrang or walang ka-optimistic ngayon ang ating Philippine economy. And on some corporate news, Ayala exits Honda dealership. I think mag-focus sila on renewable mga vehicle or electric vehicle, EV. And Maynilad, binabaan nila yung kanilang maximum IPO price. Bakit? So first, pag-usapan natin yung PSEI. And PSEI still has been very weak in or this year compared to other index, especially compared to Asian peers, no? Pero nag-bounce siya, di ba, recently, and it looks like medyo lumapit siya dun sa aking yung sinasabi kong the corruption support nangyari nung kay pork barrel scandal, Janet Napoles. Baka eto na yun. Eto na yung Brad. Nagtuloy-tuloy siya dyan, no? 34% bull run eh. Mga eto na yung inantay na signal. In the US market, actually, nag-all-time high sila eh. I think last week, ayan no, diba? Grabe. So, from negative 10%, diba? This year, at some point, ngayon, pabulrad na naman sila. Okay? Ang tanong, mag-continue kaya yan? Kumusta kaya yung mga earnings nila doon ng third quarter? Di ba? Kasi natapos na yung third quarter. Maglalabasan na yan ng mga earnings and yung guidance nila for the rest of the year. If hindi magaganda yung mga guidance nila, I think possible mag-start na yung dyan correction, which is na overvalued market na yan. And the big story is still international and emerging. Kasi dati kapag umari ba yung US lang talaga eh. And then pinag-iwanan niya lahat. Ngayon, talagang sumasabay and talagang nag-lead ng rally ngayon yung emerging market tsaka international. So the story is, I think some investors are cashing out or selling out on their US stock, US funds, and slowly niro-rotate nila dyan sa international and emerging market. Southeast Asia still pretty decent, 9%. Total World Index 18%, and my personal dividend retirement portfolio is seems to be going up again, 23.2% year to date. And if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market and my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So IMF cuts PH growth outlook 5.5 nanggaling sa 6.1. So ba't nila ginawa yon? One reason is still the uncertainty of the Trump tariff. And number two, I think because of because of a lot of these corruption headline nagkalat ngayon mainstream media, social media, sabihin may mga nasasayang na pondo na supposed to be nagagamit
para i-reinvest sa Pilipinas, di ba? Para bumilis yung progress natin. Kapag na-invest siya on yung mga makabuluhan na infrastructure project. Ngayon, kung nako-corrupt siya, di ba? Nag-i-stop yung potential progression. Similar to companies, di ba? Ang mga companies, gumagawa yan ng capital expenditure every year. So sa kanila, walang corruption, pero pwede nila yun ma-reinvest sa maling pamaraan, no? Pwede silang gumawa ng capex na hindi mag-materialize, and kapag nangyari yon, yung kanilang growth outlook humihina din, di ba? So it's the same thing. Na 5.5% sobrang baba niyan, and sobrang layo niya sa forecast ng mismong gobyerno na government. Inasahan nila na mag-grow daw tayo 6%, no? Yun yung target nila, at least 6%. Kung targetin nila yon, dapat third and fourth quarter mga 6.5, ganun di ba? Or much better, mas mataas. However, ang sunod-sunod na naman yung disaster sa Pilipinas, natural disaster, on top of these corruption headlines. So medyo di ako ganun ka-optimistic na ma-hit ng gobyerno yung kanilang target. So in the coming months, magre-report yung gobyerno ng kanilang GDP. And kapag nag-GDP miss ulit based on analyst expectation, babagsak na naman yung PSEI na yan. Okay? And isang magandang proof bakit mahina yung economic outlook ngayon ng Pilipinas is di ba? PHP versus USD. Nasa 57.9. Nung nakaraan, nasa 58 to So, bakit hindi yan okay? Bakit ang hina ng peso compared sa USD? Kapag tinitingnan mo yung USD, mahina na siya this year Di ba? Ayan di ba? Ito yung DXY. Ito yung benchmark ng US dollar versus major currency in the world. So, sobrang hina niya this year. However, mas malakas siya sa peso. Ibig sabihin, mas unstable ngayon yung growth outlook ng Pilipinas. Pero I think may mga companies pa rin na magbe-benefit dyan sa strong USD because of di ba? Ang GDP natin ngayon is driven by consumers. So lalakas yung remittances, ganyan, with all of these OFWs, work from home, content creator, BPO. If nandun pa rin yung consumer spending ng Pilipino, I think may mga magbe-benefit na dyan. Companies in the third and fourth quarter na yun na yung trabaho mo, di ba? Yun yung i-research mo, sino yung yung mga gumagandang fundamentals and valuation ng mga companies entering third and fourth quarter. And on some corporate news, Ayala exits Honda na mahinang yan. Talagang dinodominate yan ng Toyota. Okay. So, mag-exit sila rito and papasok sila on or focus na sila sa EV. Parang Ayala more on BYD, di ba? Yung binebenta nila, which is a good choice kasi BYD yung yung nagdo-dominate ngayon in terms of car sales sa buong mundo, hindi Tesla. However, yung mga EV mukhang maaga pa yan sa Pilipinas Masyado pa siyang maaga para i-adapt ng Pilipinas. Madami lang talagang elitista tsaka nagpapaka-elite sa Pilipinas, kaya initially may mabibili dyan, pero short to medium term wala pa, medyo may stagnant yan in my personal opinion. And Ayala Corporation, it's not really an exciting company sa ngayon. Kung may mga retails dito na bumibili, di ba? Di good luck. Dami-daming holding companies dyan that I think are much more attractive in fundamentals, valuation, dividend, lahat compared to Ayala Corporation. So kung binili mo yan kasi idol mo yung Ayala, then good luck to you, okay? And lastly, Maynilad, binaban nila yung kanilang IPO price, no?
₱15 per share nanggaling sa ₱20 ata 'to, eh. So, ibig sabihin mukhang hindi na siya yung biggest IPO, 'di ba, na mangyayari. So, bakit? Sinasabi nila kasi may mga nag-commit daw na mga investor, pero technically ano 'yan, binababaan mo 'yan 'pag 'di gano'n ano, 'di gano'n kaganda yung, market sentiment, okay. And Maynilad, obviously, kahit binaba nila 'yan sa 15, pepresyohan nila 'yan at ano, or nakapresyo na 'yan at, premium price. And I think the better play is, still, DMC kasi, Maynilad is becoming one of the ano, growth driver ng ano, DMC. So kapag nag-IPO si ano, Maynilad, makapag-raise sila ng capital, they will then use that capital for ano, a more aggressive expansion. Maybe linisin nila yung kanilang balance sheet, which will then ang magbe-benefit si ano, 'di ba, DMC. And DMC could still be ano, attractive in terms of valuation, especially kung ano, gumalaw, okay, yung kanyang yung kanyang property segment, DMCI Home. Pati yung kanyang engineering pag kunyari, bumalik na ulit sa ano, big ticket infrastructure ang gobyerno and mapag-bag siya ng mga projects doon, possible siya maging ano, undervalued despite the weakness of SCC. SCC mukhang magbo-bottom na yun, okay, this year.